Ito yung magiging sukat ng ating incubator. So, lilihain muna natin, tapos i-assemble. Ito na yung ating incubator na na-assemble, nagawa. So yan siya. So nagkaroon tayo ng salamin dito para alam natin kung ano yung nangyayari sa loob, kung gumagana yung ating heater at kung ano yung nangyayari sa mga itlog. Tapos ito yung ating mga accessories, mga device na kinabit. Ito yung temperature controller. Ito yung pilot light natin para sa power, para sa heater. Ito yung sa ating handling, yung isa spare para kung sakaling i-upgrade natin sa automatic incubator, meron na tayong switch para dito. Ito naman yung ating fuse, sakaling magkaroon ng problema, hindi madadamage ng ating mga device na ikinabit. Ito muna yung puputok, mabusted. So yun yung protection nya. So ito yung ating incubator. Bali ang taas nito is 3 feet, tapos yung lapad nya is 50 cm, tapos yung kapal nya is 2 feet. So yung ating incubator. Tapos yung sa loob nya, yun yung loob nya. So nakadesign siya ng manual muna. Kinapos tayo ng budget para sa kanyang mga devices na gagamitin natin para sa automatic, yung egg turner niya. So kailangan natin bumili ng egg turner na with motor. So bali kailangan natin yun, tsaka yung yung controller para sa automatic, para maging automatic yung ating incubator. Kailangan din natin bumili ng controller na yon. So bali ito, dito natin ilalagay yung ating
itlog. Yung mga itlog na fertile. So naka-design to sa 100 eggs. So yan muna sa ngayon. Wala pa yung wiring. Sunod, gagawin natin yung wiring. So dito natin ilalagay yung wiring. So yan. So dyan yung wiring. So yan yung ating incubator. Since tapos na itong ating incubator, so ang next step na gagawin natin ay magwa-wire na tayo, wiring. Magwa-wire tayo ng step by step. Ano lang to, manual incubator. So ito na yung mga unang ikinabit natin. Nabanggit ko na dun sa nakaraang vlog ko. So ito yung ating controller para sa ating temperature, mga pilot lamp, mga switch, saka fuse. So naigibit na natin yan. So kailangan pa rin natin ng mga ibang gagamitin para mapagana na natin itong ating incubator. So unang-una na dyan yung receptacles. So, kailangan natin ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So kahit anong brand pwede. Nasa inyo kung malaki o maliit ang gusto nyo. Tapos sa ilaw, gagamit tayo ng bali tatlo. So dalawa lang to. So kailangan pa natin ng isa. So itong isa, ito yung sa heater natin, yung dalawa, ito yung sa candling. So kailangan natin ng isa pang 60 watts. So meron tayong naitabing isang 60 watts, isa pang ilaw. Depende rin sa brand ng incandescent bulb na gagamitin nyo. Any brand pwede, kahit anong watts pwede rin. Pwede kayong gumamit ng 25 watts, 60 watts o 100 watts. Okay lang yan kasi meron naman tayong, hindi magiging problema yon kung gaano man kalaking watts yung gagamitin nyo. Importante meron kayong dito temperature controller kasi yan ang mag-regulate nung temperature sa loob ng ating incubator. So yan ang importante. Kaya kahit anong watts, kahit anong brand ang gamitin nyo, pwede yan. So kaya susunod natin itong blower fan natin. So gagamit tayo ng blower fan na 220. So yan, 25 watts. Tapos gagamit din tayo ng humidity temperature para ma-check natin kung tama yung humidity na ng ating incubator. So yan. Tapos gagamit din tayo ng ito yung sa ating temperature naman. Gagamit din tayo nito sa init naman. Chine-check niya yung init ng loob ng ating incubator para ma-check natin kung tama din yung temperature na nasa loob ng ating incubator. Siyempre kailangan din natin ng shrinkable tube. Gagamit tayo yan. So yan yung sa mga terminal, mga nito gagamitan natin. Sa mga dugtungan gagamitan natin yan. Tapos yun naman yung cable connector. Ito yung sa terminal ng mga ito. Gagamitin natin to para hindi na tayo mag solder. Pero kung wala kayo nito, pwede din gumamit ng soldering iron. Ayun, ito yung sa ano niya, terminal. So yun yung gagamitin natin. Tapos
Gagamitin tayo ng wire na number 16. So, number 16 na wire. Hindi tayo yan. Tapos fuse na glass fuse. Gagamit tayo yan. So 800 milliamps to 1 ampere gagamitin natin. Siyempre kailangan din natin ng plug. So any brand, pwede din yung gamitin yon, kahit anong brand. So kailangan natin ng isa, dalawa, tatlo. So yan ang mga materials na gagamitin natin. Okay, let's start the wiring. Bali, ito yung wire na gagamitin natin para sa ating heater. Ito yung sa ating ilaw. Bali, dalawa siya. Kaya dalawang bulb yung gagamitin natin sa ating heater. Kaya dalawang wire yung gagamitin natin. So ito ay yung ano lang siya, parallel connection. Parallel lang tayo. Naman na to, itong wire na ilalagay natin na to, para naman to sa blower. Siya yung magsisirculate ng init o mag-blower ng init sa loob ng ating incubator. So ang connection nito is mas maganda i-parallel na rin natin, kasi yung iba kasi ang nakikita ko ginagawa nila 24 hours. So I'll suggest na mas maganda nako-control din siya nitong ating temperature controller, kasi mas magandang kontrolado siya nito para kahit papaano, kahit ilang segundo lang napapahinga yung blower, kasi may tendency na masunog yun kung dire-diretso. Kaya minabuti ko na lang na i-parallel dito kasama ng ating ilaw para hindi siya masunog. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo 24 hours na dire-diretsong gumagana. Pero para sa akin, mas maganda i-ano na lang natin, bigyan natin ng pahinga. Kung sa tao nga kailangan ng pahinga, siyempre sa mga ganyang mga blower, kailangan din na may pahinga para hindi siya masunog. So bali, itong wire na to na may nilagay ko na yung plug, ito yung pupunta doon sa ating power. So parang ano lang siya, switch ng ilaw ang connection niya. Ganito lang yan, simple. Itong isa, ito yung 220. 220 to. Yung isa pupunta rito sa parallel connection natin ng ilaw, yung sa heater natin, tsaka dun sa blower. Pupunta dyan yung isa. Yung isa dito naman sa ating temperature controller. Kaya yung line 1 natin dumiretso dito sa controller natin.
kung napapansin nyo, meron isang terminal na natitira sa ating blower. Terminal ito ng blower tsaka yung ating heater. So ito yung kukunin natin. Splice yung ganyan. Tapos diretso yan dito sa temperature controller natin. So, naman yan. Sa number 6. So, simple lang. Hindi ka naman maliligaw kasi may diagram. So, kung hindi mo na, kung medyo malabo sa inyo, ano lang to, single connection ng single switch. Ganun lang. Okay. Ito namang ilagay natin ang shrinkable tube. Sa halip na tape, kung wala kayong shrinkable tube, pwede nyo gamitan ng tape. So dahil ako meron ako, ganyan lang ito yung shrinkable tube na sinasabi ko. Yan ang shrinkable tube. Gawin natin mag-iba. Dilaw. Pagka ipasok nyo ng ganyan, pwede kayong gumamit ng lighter. Pwedeng lighter kung wala kayong lighter, sige naman ng lighter. Soldering iron. Magdagdag pala tayo ng isang wire pa para sa ating pilot light, para ma-monitor natin kung gumagana yung ating heater sa loob. So ang connection yan is parallel din. So ulit natin yung yung ating shrinkable tube. Palitan natin ang bago. So parallel siya. Yan yung sa para ma-monitor natin yung heater natin sa loob kung gumagana o hindi. So kasi iilaw yan, iilaw yung ating pilot light. Dito yan pupunta. Ito yung ating pilot light. Ito yung pilot light natin. Connect tayo dyan. Ayan. Pag naka-on yung naka-on yung heater sa loob, dapat naka-on din to. Pag namamatay din dapat. Shrinkable tube. Itong sa candling. Ito yung receptacle niya. Ito natin yan lalagay sa
Tapos ilagay ko na rin dito yung sa switch niya. Parang single switch lang siya. Ayan. Ang purpose nito sa counting para malaman natin kung may similya yung plug after 7 days. Isa-isahin na lang natin mamaya yung wiring para sa recap. Okay. So yung susunod naman natin ay yung para sa main supply nya. Ito yung outlet natin. Dito yan. Malalagay pa tayo ng isa pa. Meron pa tayo isang spare para sa supply ng ating temperature controller. Ganito lang ang ano niya. So ito yung pinaka supply natin. Yung line 1 temperature. Outlet. Line 2 ito naman dito sa ating fuse, safety protection na fuse. Ito yung ating line 2. Line 2. Tapos itong return isang wire galing sa fuse diretso naman dito sa ating outlet. So ito namang dalawang terminal ito. Ito yung pupunta sa ating fuse. Nilagay ko na yung ating connector. Yan, diretso sa fuse. Okay lang yan kahit magkabaliktad. Natin ng wire natin para sa pilot light natin. So para ma-monitor natin kung may power pa o wala. So ito yun, kinabit ko na. Diretso yun dito sa ating main. Paparallel natin yan dito sa wire na to. Dito yan pupunta. Dito sa wire na yan. Yan, dito. Ito yung sa wire na to. Ito yung galing sa ating pilot lamp, pilot light. Parallel lang din yan. Parallel connection. Habang may power tayo, nakailaw to yung pilot light natin.
wala nang pumutok yung fuse, sabihin mamamatay na rin itong pilot light natin. Ito na yung ating wiring. So yung nalang balance yung heater niya at yung fan sa loob ng ating incubator. So recap tayo, recap. Ang ating supply, yung wiring, ito yung fuse, ito yung supply. So yung isang linya dumiretso rito sa fuse, isang linya dumiretso rito sa outlet, tapos yung isang wire nito gisa dumiretso rito sa fuse. Okay. Ito naman supply ng ating controller. Ito yung ating pilot light, nakaparallel dito para ma-monitor kung may power o wala ng ating supply. So, iilaw yan pag may power. Ito naman yung ating connection para sa ating mga heater at blower. So, yung supply nya, tigalawang wire yan, dalawa rito sa ating heater, ilaw, dalawa rito sa blower, at dalawa rin dito. So, ito naman yung sa
puro parallel connection. Ito naman yung sa pilot light nya para ma-monitor kung gumagana yung ating heater. So parallel din yan. Kaya magkakasama sila. Tapos ito naman yung papunta ng yung switch natin para dyan. Yung isang linya pumunta rito sa ating controller. Ayan. Isang linya nito pumunta rito sa controller. At yung isang linya naman pumunta rito sa ating heater, sa blower. Tapos yung isang natitirang terminal nitong ating mga heater tsaka blower na parallel connection, ito naman yung pupunta rito. Isang terminal nitong ating controller. Parang switch lang siya na single switch. Ito na. So yun ang ating connection. Good. Ito naman yung ating sensor na ilalagay para ma-detect natin yung ma-detect ng ating controller yung temperature sa loob. So ito yung mag-a-adjust nung kung kailangan, ito yung magkukuman para patayin at sindihan yung ilaw o yung heater sa loob ng ating incubator. Ito siya. So dito sa controller natin, sa 3 and 4 siya nakakunik. So 3 and 4 ito sensor. Gusto kong shout out nga pala yung nag-sponsor nitong ating incubator na ginawa. Yun ay walang iba kundi yung aking nanay na nagbigay sa atin ng pera para magawa itong ating incubator. So maraming salamat sa iyo, Nay. At ito na yung hiningi ko sa yung pera na ginawa kong incubator. So magagamit ko to sa pag-hatch ng mga itlog. Okay, maraming salamat sa iyo, Nay. Thank you. So ito na yung finished product ng ating incubator. Ito yung loob niya. So naikabit na rin natin yung mga ilaw. Yan, yung heater niya, tsaka yung fan, yung blower fan niya. At naglagay na rin tayo ng tubig para sa humidity. So gumagana na siya. Chine-check natin ngayon yung temperature. Meron tayong thermometer sa loob. Yan, chine-check natin para kinakalibrate na natin. So yun yung ating humidity tester.
So from 30 to 60 humidity dapat. So ngayon kinakalibrate pa natin para ma-reach niya yung 60 na humidity. So ito 35 dito, 35.5. So ayan, point ano lang, something na lang bago ano. Konti na lang para mag-balance yung ating humidity, ating temperature sa loob, tsaka itong temperature controller natin. So ayan, gumagana na siya. Tapos ito yung ano natin, itong ilaw na to, itong pilot lamp na to, pilot light, ito yung sa power natin. So ito yung sa ating heater tsaka blower. So naka-parallel yan, kaya kung napapansin nyo gumagana siya. So hintayin nating mamatay, mag-off. Dapat mag-off pag nag-off yung ating heater sa loob tsaka yung blower. Dapat itong blue na to, itong pilot lamp na yan, pilot light na yan is mag-off din. Hintayin natin. Ayan. Binuksan natin kaya bumaba yung yung kanyang temperature sa loob. So nagana naman siya. Kailangan muna niyang initin yung loob. Umabot siya ng 37 degrees Celsius para mamatay, mag-off. So ang ginawa nating setting 36.5 on and 37 off. So ayan, nag-off siya. So 37 off. So ngayon, pag na-reach niya yung 36.5, dapat mag-on ulit yung ating heater sa loob. So hintayin natin. So pati itong ating pilot light nag-off na rin, So ibig sabihin, kaya ito nag-off kasi off na rin yung ating heater sa loob tsaka yung ating blower. So wait natin. So 36.9. Pwede nyo rin i-set ng 37 on, 37.5 off. So pwede rin 37.3 on, 37.8 off. So yun. Pwede yun. So pero yun sa atin, sinet natin ng 36.5 on and 37 off. And 36.6. Okay. So yan, 36.5 nag-on na siya. So yung ating sinet. So kung napapansin nyo, nag-on na naman tong ating pilot light. So ito continuous lang to kasi ito yung indicator natin na meron tayong power. So yung tubig na yun yung ating sa humidity. So 35.3. Yan hahabol yan. Yan yung ating thermometer. Yan. 37 nag-off na naman. Since ang ating incubator ay nasa loob, indoor, kaya kailangan natin ng tubig. Pero kung ito nakapwesto sa labas, outdoor, so hindi nyo na kailangan ng tubig. So meron siyang butasan nyo lang. So normal na humidity na yon. Meron na siyang humidity pag sa labas. Nasa loob to kaya kailangan natin ng tubig. Yun ang niyan. Function yan. Kaya meron tayong tubig kasi nasa loob yung ating incubator. So okay. So ngayon to, Rhode Island tsaka Decal Brown. So ilo-load natin to. So kung napapansin nyo may mga XX tsaka may mga date. May mga date yan. Kaya ako nalagyan ng X para alam ko kung ano yung area ng itlog na naiikot ko na turn kasi kailangan nito
since ang ating incubator is manual incubator, so at least 6 to 8 hours a day iti-turn natin to. So 3 times a day dapat ibibilingin natin o iti-turn natin o ikutin yung mga itlog para yung embryo niya o yung chicks niya kung meron na sa loob hindi na mag-stick o mag-stuck dun sa isang side lang. So ito hanggang 500 to 700 eggs ang kaya nating i-load dito. Kasi ito isang layer pa lang. Isang layer lang to. So meron pa tayong pwedeng gawing 2 layer dito. So hanggang 3 layer to. So ito minimum of 150 hanggang 700 maximum eggs ang pwede nating i-load dito. Fertile eggs ha. Hindi yung eggs lang na nabibili sa tindahan. Dapat fertile siya. Yan. So bukas ang umaga umpisa tayong mag-turn ng itlog. So i-vlog natin yan hanggang sa mapipisa siya. 18 days, ika 18 days hindi na tayo mag-turn ng itlog at ibababa na natin dito. Ito yung hatcher niya. 2-in-1 itong ginawa natin. Incubator, at the same time hatcher siya. Okay. Yun muna sa ngayon. Thanks for watching. See you again on my